Pero kung maluwas sila o ipaatiman sila sa Dios nato, walay problema. Pero kung dalon sila sa laing na mag-atiman, okay ra pod sa ato. Amen. Amen? Because our calling is not only limited inside the church. Our calling is universal. Because ang nagtawag nato is the King of Kings and the Lord of Lords of the universe. Muna nga atong ministry, mingon diha, go ye therefore unto all the world and preach the gospel. Ang atong field is the world. Tibuok kalibutan. Manang dire, why limit ang imong mission field? Why limit ang imong ministry? Gusto ka moabot bisag asa, you can do it as long as gihimo nimo ni out of your love to the Lord. Amen? Mao kinay measurement. Kay ngano man, kung dili man gud ma-involve ang atong gugma, mao na nang time nga magbagol-bol ka. Di ba? Pero involve gali imong gugma, bisan pag wala ay suporta. Bisan pa'y why mo uban nimo, imo kining buhaton tungod kay imo ning gihimo tungod sa imong gugma. Palakpakan natin mo. I-check ang atong heart. Lord, ganun nagpadayon ko to. Kabalo mo no, karong late mga panahon, nag-rest man kong 5 days dito sa balay. Then, siyempre, nag-relax ka, nagkat balay, nagkasang pamilya, no? Tanaw ka sa Ligas TV, siyempre, nagayampo, basa, minaw kag mga wali, no? Kaya na may internet, no? Pero ang ihatag sa Ginoo nako nga mensahe kanira yung about the heart. Kasi you have to check your heart. Because now and then, the Lord is checking your heart. Mingon ang psalmist, Lord, I hid your word in my heart that I might not sin against thee. Akong gitipigan ang imong pulong diri sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala niha kanito. Na ako'y na-learn diha ka verse. Kanina yung versikulo, ayaw ibutang diri. Diri ibutang. Kaya kung ang imong versikulo diri daghan, mambugiro ka. Ang kusog na ka mo debate. No? Di na ka mo tuon sa uban. Ikaw nalay tama, sila mali, perme. Pero kung diri nimo ibutang, hallelujah, tudluan ka nga mapainubsanon sa Ginoo o mahigugma sa Dios, unya musunod sa matag pulong diha sa Dios. Palakpakan natin yun. And other that God speak to me about the heart, checking of the heart, kaning word nga, S-O. Sa maning S-O? Namay hen? Wala. Sige daw, try. S-O means check your submission and obedience. Because more daghang kay kasing-kasing ga struggle because walay submission o walay obedience. Kano sa mahasol imong kasing-kasing? It's not panahon mo mo-obey ka. But panahon mo disobey ka. Di ba? Mahasol imong pagbatik, mahasol imong kasing-kasing. So apart from checking our heart, we have to check our submission and obedience. Asa man so good? Our submission to God. And how we submit to God? Through His Word. Kaya ang iyang pulong na ay instruction. Amen? Gusto ka instruction? Isa di ka maminaw na ko. Basta musunod ka sa Biblia, wag tayo problema. Kaya ako nga isip amahan, akong instruction, dili man ko kumugawa sa Biblia. So dihata subay sa Biblia. So submission to God importante. Through His Word. O na, ipangita sa Ginoo. Ngayon sila di naman na importante ng submission, bro. Kaya ako sa Holy Spirit naman ko maminaw. Di sultian ka nga ang isulti ko sa Holy Spirit, naas pulong.
balik gyapon ta dito. O diba? Kani mga bersikulo akong gisulti, gikan is pulo. O kaning pulo nga, ingon sa Timothy, it is inspired by the Holy Spirit. When you say inspired according to theology, ingon siya, the word inspired means God's breath. Ano man ang God's breath? Murag gibugas sa Dios aron masulat ang pulo. Unsay katuyuan? Pag-training, pag-reproof, pag-correction, unsa patong uban? Ha? Pag-encourage. So, mga gyapon kung mabalik tas bulong. So, ang akong challenge niyo nowadays, na naman ang ministry. Muna ako nga, Lord, ako sa sigurong subayon kay ingon ra ba to si Paul, be careful nani sa Corinthians, because when you stand you don't know when you fall. Inani pagkasulti kung Bisayaon, pagbantay mo kay base nagtuo mo, nakabarog na mo, pero napuka na diyan. So karon usay kining way of kita kay minister la kita, terminato ang itulog na to, tumunaw na ministry, inigmata ministry, inigkaon ministry, di ba? Bisag nagsuroy ta small, huna-huna gyapon tag ministry. Tama ba? Why not atong i-balance? Aside from the ministry, kay it is God's given naman, na namang gay ministry, we will check ourselves. Yung Lord, gusto na ko magsugod ko bago. Kaniya, this is an honest statement to you. Isip amahal. Na akong tanaw ang kulong o asa man ko wala pagyod kasubmitar kanimo o katuman nimo. One by one. Nganuman, we believe in submission, there is a blessing. Daghang mga tao sa Biblia, kadaghang misipyan, pero kay wa man gyud sila mugawas sa submission diha sa Dios, ipanalanginan niya po. It's not because qualified sila. Tagatang sakto, si David. Ilang kriminal, diba? Daghan pag siyang babae, tama? Oh, daghan siyang gihimo nga diskarte nga supak sa Dios. Pero why di ang Dios may nag-ingon niya that a man God's a man with God's after own heart. Ang gut pasabot nga tao nga adunay kasing-kasing kanunay nangandoy sa Dios. Nagtinguha sa Dios. O si David, gi-bless niya. Kapila siya kasala, kapila siya nawala, but still, nagihapon siya, nakikatubang sa Ginoo, pag-abot sa tubangas Ginoo, saludo siya, sumitar siya, then i-bless gihapon siya. So, ang ginawa, magtanaw kung sa'y qualification nimo. Ang itanaw sa Ginoo, ang kasing-kasing nimo. Amen? Kaya daghang mga tao nga puno sa qualification, pero walay kasing-kasing para sa Dios. Ang ilang kasing-kasing para lang silang kaugalingon. Tama ba? So, kuha ni. Real talk daw ni. Dahil naman may sa Facebook, real talk. It's not only real talk, reality talk. Kita nag-agita tanan niyo. So, in a part of submission, ang atong example, the best example si Jesus. Asa nato ang makuha, Garden of Gethsemane, Matthew 26. Human sila na ni hapon, may adto sila dito sa Garden of Gethsemane, kay miingon siya nga akong kasing-kasing, bugat kaayo, gani murag nasakitan ko kaayo, nagbuol ko. Kung ingnan niya yung mga disipulo, sabay mo na ko, pondo mo dire, kay mag-ampo ko sa unahan, pagtukaw mo o pag-ampo. Pag-abot dito, sa may nitabo. When Jesus prayed, at sa iyang ingon, pero mayroong statement na sa amahan. Lord,
pwede ba nga kining kupa palabyon sa karon? Let this cup pass from me. Ana siya. Nanghangyo siya sa ano. Pero, ang iyang paghangyo na ay sunod. Ingon siya, not my will, but your will be done. O ingon na galit ka, of your will be done, Lord, that means submission na. Daghan man kita gipangayo sa Ginoo, okay, kabalot ta nga di yun na abubot ko. Pero still, mo sangkot gihapon ta nga ang kabubuton sa Dios ang matuman. Amen? So inana si Jesus, siya atong example. Then the next, human siya ibalikan yang mga disipulo natulog. Og ningon siya dili pa mo katukaw, bisa ko sa lang ka oras, magampo, kauban ako, kay ang takna, duol na. Pasabot niya, nadakpo na siya. Balik na po siya sa unahan. Unsa na po iyang ingon? Lord, Amahan, kung pwede ba, no? Na kining akong kupa malaylo sa, pero ingon siya, kung kinahanglan nako ni imnon, ingon siya, unless I drink it, anak siya. So let it be done, ingon siya. Kato nga word, kinahanglan gid nako imnon, aron matuman ang tanan, dili na to submission. Obedience na to. So dili mo pwede separate ang submission o obedience. Submit ka pero walay obey. Obey ka pero walay submission. Dili pwede. That is inseparable. Mao na nga kaning prayer, it gives honor to God kung naay submission o naay obedience. Hindi lang tataman sa prayer. You know, sa mga ministry, daghan kayo mga ministerial, grabe ang prayer movement. Dawn prayer, overnight prayer, diba? Napay mga prayer and fasting. Well, that's very good and God's honor for that. But after the prayer, nabay ni connect dito nga submission? Nabay ni connect dito nga obedience? Because for me, prayer is not only that I'm talking to God, but it's also that God is talking to me. Kuman ka mo ampo, na itubag ang Diyos, na kay gipangayo sa Diyos, karon na ako'y gi-require ang Diyos, karon isubmit bata, kung nag-obey na. So Jesus regard our best example. But in the ministry, I tell you, importante ang submission of obedience. Kung makasubmit ka sa Dios na di mo makita, dali ra kay mo submit sa tao na imong leader o gibutang sa Dios nimo kay imo man siya makita. Imo man siya madungo. Ha? Can you say amen? Matagpusan nato na atay gitawag o overseeing person. Di na ko tawag og leader, kaya ko sa kaning word ni leader, murag kung kayo, bugat kayo, no? Umuyitag overseeing person, a person nga naa kay accountability. A person nga naa siya responsibility nimo. Mao na siya. Kaya ni Reverendaan, ako ang iyang overseeing person. Di ba? Na siya accountability nako. Ako po na ako'y responsibility niya. Anak. Not knowing na ako ko'y mga overseeing person. Ano ba na ninyo mailhi? Ano ba na ilhan ninyo? Kay walay tao mo exist nining kalibutan na nang ibutang sa gingharian sa Dios o ministry na walay magtanaw niya. Even the Father, even Jesus, when He performed His calling, iyang task, luwason ang kalibutan na ay nagtanaw niya ang iyang amahan. Lakpakan natin ginawa na.
Ingon, Jesus katong nalansang na. Ingon siya, Father, why thou hast forsaken me? Ang sato pa rin, ang tanaw ni. Tama ba? So, mauna kita. Kung ingon ko si Paul, no, I think in the book of Hebrews, ingon siya, nga kamong mga magtotoo, no, respetuan ninyo ang mga tao nga gibutang sa Ginoo nga nagmatuto ninyo o nagatiman sa inyong mga kalag. Oh. And honor them, ingon siya. So wala'y tao pwede mo ingon. Kaya kung nabigong kadamog ka ng uban nga, ako magkinahanglan na ng kan. Kaya ako, kaya na ako ra isa. Diba? Ngayon siya, kaya na ako nga ako ray magwali. May Holy Spirit mo dihog na ko. Yang anong way pamasahe, mag-PM man ako. Ha? Hindi, lagi kaya, lagi wa, lagi ta. Diba? Yang mga ingoy mag-independent ko. Uso ko na ako. Independent kay aron daw siya ray magpadagan. Good. Ano manawag man lagi kay magpawali. Independent magkakaligo ray sa diha. Diba? Nabitaw atong kauban, independent daw. Oh. Sige pag yung daot na to. Yung pagkauman, ang iyang ibitawan magwali, kauban na po na to, ikaw, huwag kaganayin na mo. Yan, mag-ibitar, kaya mo kagkauban na to. So, ato i-check itong pagaling. Basi hunahuna na to ng tanan, huwag kayo kumatuuran niya. Because in the ministry, there is no such as independent. They want to create sa Ginoo as single minister, single missionary. We create as part of the body. We cannot exist without each other. Kanang gingong nga independent, konsepto ra na. Kanang word nga independent, makasarili ra na. Tanawa ang karaang tao sa Ginoo. Kadugay na niya, pero niingong yun siya. May gitong naay mo cover na to. Diba? May gitong naay pasilungan na to. Ganang word nga covering, minsan ma-misinterpret na. Kaya kung ingong magpa-cover, mahimo na dayong kang uto-uto, di man na mao. Pag mag-cover ka, that means ang anointing na gibutang sa Ginoo sa mga tao na naa nag-cover nimo makaplo dito. Mao nang mahingon lagi si Pastora Maribel na atong tatay nga kugihan, mao nang maulaw daw mo magtinapulan. Ay mo kabalaka kay sugod karon kamo mga kugihanan. Amen. Ako na po'y magtinapulan. Wala ay tanan ta kugihan. Basta ang gisangon sa Ginoo nimo, ibuhat nimo, ayo ikumpara imong kaugalingon nako, kay wa pud nako ikumpara akong kaugalingon nimo, basta nanarbaho ka para himayaan sa Ginoo, kugihan ka. Palakpakan nato ang Diyos. Amen. Ano man, kay naatay laing-laing mga gasa. Give us, ano man, Ephesians 4, represent na to ni, some as apostle. Manang aka mo, di mo kay kasabot na ko, kay mo man akong gasa. Mas latay, kaya nang badlungon din, kuwaan na latay. Na, ikaw asa taman kabadlungon, aron pawaon. Kung sa kagamay, kung sa kadako. Kaya kung tanang badlungon, pawaon, way mabili na to ani apil ko. Di sa may wamang pabadlong ka to sa Ginoo ani. Honest to goodness. Natin mga time. Pero, tungod kay tinawag ta, nakaplota kung asa atong gasa, mao nang di ta mahimutang, magtrabaho kita. It's not because na ay nag-require ninyo.
Ang baya, kangawa ko manghilabot. Because kanang giganahan kang trabaho, kay gigasahan ka. Kay gigasahan man ka, gidihugan ka. Amen? Kanang naipiktibo ka, kay tinawag manggug kanina. Amen? Anong naman ta diri sa GCIM, tungod kay usa ta ka pamilya. Walay boss nato diri. Walay commander nato diri. Nato rang amo diri si Jesucristo lamang. Amen? Kung unsa imong gasa, trabaho. Kung pastor ka, pamastor. Kung evangelist ka, ala pag-evangelista. Kung teacher ka, panudlo. Hallelujah. No? Kung propeta ka, ala pag-propesiya niya. Kaya ako dili kayo ko kritikal ang mga gasa. Ang importante makita nako matataw magigasahan sa Ginoo, makatrabaho tungod kay paningnon kas Ginoo ana base sa imong gasa. Hindi ka pwede maingon sa langit ipugnan manggugong tatay mao nang wako ka pamastor. Wabay ko ipugnan niyo. Diba? So, diskubriha imong gasa. Kamong mga batanon. Ayaw mong ingon bata pa mi. No? Moingon lagi mong bata pa mo kung si palumar inyong tanawon. Diba? Kung silando akong tanawon, ikuwag ako. Tama? Pero siya akong tanawon, bata ako. Wala lang yun ang bata. Kaya nabi ay hari sa Biblia, 8 anyos o 7 anyos. Basta pilion ka sa Ginoo, hallelujah, panarbaho. Amen? Ananghin mo, sulti, pastor, gusto ko manarbaho. Sa maning kong gasa dahil, pastor, o sige, labangin ko dali, samtang wapa tayo laing ministry. Diba? Ano naman na? Ingon sa Romans 12, kanila nga gigasahan, tagaan kagawasan, makapamuhat sila sa ministeryo. So, tagaan mo kagawasan. Kaya kanila bang pagpamuhat sa ministry, dili para degree. Kung wapo kang degree, makabuhat na ka, dili. Kadagan kung kailan ay degree, wag yun kayo mo. Pero na mga tao ay degree, na ay gasa, nakahimo sila. Mga nga una ni mong tumbukon, degree, dili ay gasa. Kung gusto ka mo tuon, bahala ka. Paman po kumaingon, kali ka mo tuon. Kaya ako daghan kong ispilahan Bible School. Pero sa akong experience, dili ka kahimo sa ministry kung wag kay gasa. Bisang pagdaghan ka degree. So mao na ang imong buhaton. Nanghatag siya gasa para mapuslan kaniya. Pero kabalo mo in my observation, sa akong inaning edad, kinahanglan gyud matagtaw nga disciple. Mo gini akong niabot sa akong nahunar. Nga naman, because discipleship involves discipline. Pag ang usa ka man and woman of God na discipline, na ay submission. Apil na diha ang obedience. Kamay laing gitudlo si Jesus sa iyang mga disciple. Ingon naman siya, if anyone wish to come after me, ingon siya, bisan kinsa nagtinguha na musunod ka nako, wa man siya moingon na mo enroll mo sa Bible School. Wa man siya moingon nga mo himo mo mentoring. Una gingon ni Jesus, deny yourself. Una yung una nga subject na tutunan. Isa karon nagatuon pa ko anak. Kaya usay makalimot ko anang deny yourself. Kaya mo ingon man tao sa eko bigla. Kaya wala ka deny lagi. No? Oo. Labi nang bago pag-pastor resort sa GCL, o niya surang-surangaw na ka. Sus, maka ingon yun ka. Huwag lang yun. Pero the first subject to be a disciple, to follow Jesus,
you have to deny yourself. And what is self-denial? Forget everything you have. Forget who you are. Kaya na ko, dati kong nagtrabaho sa business community, na manager ko kumpanya, na operations manager ko bangko. Kung di na ako nakalimutan, kada tao na mga insulto na ko, makatilaw kita ko. Pero, tingin mas Jesus, kalimti ang imong kaugalingon. So, wala na itong akong pagka-manager. Wala na ito akong pagka-operation manager. Nawala na ito akong pagka-computer programmer. Ang nabilin, Benjamin lumasag, naluwas sa grasya, nakaluyan, gitawag, hinihugan, kung napuslan sa Diyos. Amen? Pati itong akong tulo ka Bible School, ikalimtan po na ko. Ano man, daghang kayo gusto makikdebate nimo, niya wala bagay kaagi. No? Diba? Ano siya? The first subject in following Jesus and doing the ministry is you have to deny yourself. Nga naman, for example, mo adto na ka sa field. Sa field, dili tanan comfortable. Karon lang na comfortable kay na plaster na ang GCIL. Kami sa una, usahay diha rami sakyanan matulog. Kay wa mi kabayad og hotel. Usahay nakasulay pa mi dito sa Lanao nga ang simbahan nga atong giadtuan bag-o gidemolis, so gitagpi-tagpi lang na sin. Ang giato kilid sa giriprap nga dalan, ug katong riprap nga dalan naman ay mga tubo diha nga igawas para ang tubig sa yuta muagas dito. Unya diha ang among bangko nga kahoy manglingkod manghigda mi diha. Ug ang among buhaton katong panghouse sa riprap ano itong suksukan o kahoy para ang bitin dito dili magagawas. So na mga inana, din kung wala ko madinay akong kaugalingon, pwede mag-uli na lang kong dagaw, mubalik kong trabaho kumpanya, ano man, ay hayay dito. Pero kay nakalimtan naman to. Pag moingon kay kag nakalimtan na, as if wala ka kaagi na ato. So karon unsay na ato bano nimo. Dawaton nimo, i-enjoy nimo. Kasuway mi dito gihapon, kay wala lagi tubig. Ang pastor diay dito, magkuha ra diay dito sa lamak ba, tubig ibutas siya. Yan panahon to nga murag ubas-ubas, tapo ko yung mga kauban, kanang maniguro gali. Matakog sa'yo para ako yung makaunas tubig at mahurot mo dahil hindi nakaligo ang musunod. So may mata siya sa'yo. Kaya wala lagi kurente kay dimulis. So siya CR. Pag so siya CR may lata dito nga naisod. So yun siya kay gamay raman wala siya maligo. Iya lang hilap purnas na siyang naong sa iyang ulo. Hayag-hayag na pagnaong niya, gangisi siya na mo, kay naunhan ni. Wala siya kabalo, nakatuli ay lata ang sod ato, ihi sa asawa sa pastor. Pero nag-enjoy me. Katawa ko, katawa siya. Pero man, ina naman ang misyon. Ingon si Paul, makabalo ka pagpuyo sa kadagaya, makabalo ka sa pagpuyo sa kapait. Lakpakan na itong gano'n. Pero sa'y sakit. Kaya natay mga pastor mag-antos, ako dayon pa sa ngilan. Ako gusto ko mutabang. Pero di man ko gamhanan. Nag-agad naman bukos panalangin sa Ginoo. Kaya kung nagpait sila, nagpait ng buko. Pero una-una to, nga nung nag-ministry ta, dili si tatay nagtawag na to si Ginoong Jesucristo. Amen? Kung kinsa tong nagtawag na to, basta motuman lang ta niya,
kabalo ko dili gyud ta pasagdan niya. Amen. Pero kung sulti ka nga nagpait ka, daghan man ta kauban nga mutabang. Sa kuning uban, di man mo sulti, magbagulgul man ritso. Kung samanta Holy Spirit nga makabalutas ni pati nimo, dili. Sulti. Kasay ba sakit sa pastor, no? Kanang gitawag nato dili tinuod nga kinaiya. Di ta mo sulti tinuod ba? Lisod na gayta, kumustahon ta? Okay kayo, oy! Grabe ang Ginoo! Pero ako to'y pumahaw, ha? Ako to'y paniod to. Huwag pagkitapon. Di ba? Eh kung ingon lang ta, gutom kay ko, oy. Medyo libita pa na ito ta. Kasi kaya mag-ingon, magkaya napas mo. Tugad tinuod, di ka ma-imperno. Be true to yourself. Amen? Oh, kung nasakit ka, sulti nga nasakit ka, ano, pagpagay-gay, man yun ta, aruin nang yun nga, likod daw ta. Pero muna na dito sulod. Yung mo ingon ay last month na ako, hindi na yun ko. Ayaw. Ang imong tawag, imong gasa, imong diho, ang Diyos ang imong kaistorya. Ganun nag-uban ta, kay giingnan ta sa Biblia, pag dinasigay ka mo, pag inagakay ka mo, pag tinabangay ka mo, muna'y tuyo nga nang nag-uban ta, para walay mabilin nato, tanan makaabot ta dito, o i-reward ta sa atong Ginoo. Amen. Amen? Mo nang kinabuhi. Siguro inyong makita karon, nindot kayo og sakyanan si tatay. Kabalo mo, 10 years ko nag-antos. Nawa yung ko mangandoy og sakyanan. Kaya nga akong gingon, Lord, unahon sa Diyod ang mga kasimbahanan, unahon sa Diyod ang mga panginahanglan sa katawhan. Kung nako'y sakyanan sa una, di pagamit ra. Kung nako'y sakyanan sa una, hinatag ra. Magsud na ko aning ministry, nako'y isa ka sakyanan, Nissan Terrano, mao tay gisugod namo og evangelism. Mutuo mo nga sa Nissan Terrano nga 2 doors sa dili 4 doors. Musod na pulo ka tao. Mga taod-taod lang, layo-layo na mamunong sa amin. Kaya namo mga tuhod, di mga piko. Manahog sa amin. Hallelujah. Nakaagimi diha sa Buda. Ban na to among service. Nagban nga karaan. Nissan. Kargahan among instrument. Kaya namin krusada sa Iligan. Pag-abot sa Overview, nibuto ang among brake. 5 ka kilometro ko ng ana-ana diya tinai. Pero kabalo mo, pag-ingon ako in Jesus' name, ang bani hunong. Grabe kami lagroso ang pangalan sa Diyos. Eh kung watong hunong, amot lang, magkita pa karon. Nga pag hunong, ipaayo pa ang ban. Wa mi kwarta, ang dala na mo na mi bahaw, gisod anang sa ice cream. Kaya 11 mi kabuok nagsakay sa ban. Wa man may sudan. Nagkataon nga naay Mr. Chips isa ka buok. Kabalo mo ang saya mong gihimo? Among gibukbo dito sa kanon paniud to. Ug gikuraw namo ang bahaw para musakol tong Mr. Chips. Mo to among gikaon 11 ka buok. Pero never ever sa akong mga kauban nga nay nag-complain ato. Sige lang may pangatawa. Kaya namang guna-una na ministry opportunity nga gihatag sa Dios kanamo maanang malipayon ni nga gigamit niya. Pero kato day mga panahon na mao to ang test process sa among kinabuhi. Human ato nga ban pamalas balayro naguba na. Hagit kayo na po mga pastor. Okay, sa gustong ban. Ambiyoy lang nyo nagmakina. Kaya akong ihatag to. Pamangkoy ko kay basig ako po sila yung makina. So man ko no ang ban taurang XRM na makina ipod sa kadaog. Pero
Pero kato mga test process lang to. Hantod nagabaton kog sa pare. Wa pud magdugay nako kay giingnan ko sa Ginoo. Baligyan na ko sa pare. Bayad ang lote simbahan. Ako kung gibaligyan. Bayad og lote simbahan. Itagaan ko sa akong magulang og crosswind nga ito. No? Karaan, gikan og bangga. Ito among gigamit-gamit. May mga panahon nga among ligid, sinaw na kaayo. Wanay spike, nagbiyahe mi gikan o Cagayan to Hingoo, kay mo ato mig Surigao, ila Bishop Mata, kay magkrusada mi. Ang karga sa crosswind, 12 ka tao. Ang siya maglagutok na gol. Pero mga milagros, Ginoo nga ang imong ligid, wala na spike, pero di gyud siya puputok. No? Tungod kay kabalo ang Ginoo nga nagtrabaho mi sa misyon nga gihatag niya kanako. Untod ka to nga crosswind. Magbiyahe may niabot og Zamboanga. Nya kanang crosswind kay hinay lagi, vertical lang mi ug mga pick up nga kusog kayo. Mayon ko Lord, tagay mig inana Lord. Kayo i-vertical na po nimong anak Lord. Murag na intriga ba sa amahan. Mayon po na akong tapad, yes Lord. Abot ako sa bishop na akong kauban karmi. Huh? Walang damha. Human sa crosswind, niabot ang nabara. Ang akong focus, wala sa sakyanan. Naa sa trabaho sa Ginoo. Pero pag nakita sa Ginoo, na ang imong gipangandoy para sa iyang buluhaton o misyon, imposible kung di yun ihatag na sa Ginoo. So akong nabara, napunta akong ibiyahe. Nabalo ba mo sa tulo ka tuig na kung dagan, ang nabara, midagan at 170,000 kilometers. Basa ang ginasyan ready. Nandoy na po ko, Lord, tagay ko 4x4. Kaya ang mga bukid, dili ko kasulod. Mabilin akong sakyanan. Maglisod kong baktas kay dako kong tiyan. Tinoon ba na? Kaya magkita mo lipot-lipot. Nga, ubakon pag yung ko. Tagay ko 4x4, Lord. Matingala ko. Nga akong kanang port nga akong isakyan, nainiingon. Sige, muhatag kong 100,000 bang down. Ang kulang ikaw na'y bahala. O ito, naka-down ko. Kanya karon, sobra na po siya tuig o isa ka bulan, ang iyang kilometrahe, 40,000 ka pina. Sa ato pa, kung 5 years na siya, sa 45, magdaga na nag 220,000. Pero akong nakita, anong nainani? No? Tungod ay sa una, na ay nahitabo sa akong kinabuhi. Katong pag-decide na ako nga nag-full time ko. Dili pa to GCIM, dili pa to MPIL, niingon lang ko sa akong amigo nga nag-independent gikan atong among grupo sa una. Mag-full time ko. Basig na kay ministry diha nga akong pagkasugdan. Dito sa Manuel Gianga, kailan ka? Si Dani Kano. Ngay simbahan nila dito nga 10 by 15. Kanang 10 by 15, pit na ha. So, gamay ra, pila man, napo ka tayo siguro. Ano dere? 15 na na. Nya ang hitabel mga sako. Nya ang nanimba, tulura ka buok. Mo to gihatag sa ako kami ministry. Ikaw kung gipadala ko nimo dire, matubuan ni simbahan. To make the story short, ang 10 by 15 na church, after 1 year na akong dala, sa grasya sa Diyos, nahimo siyang 30 by 60. Ang katong tulo, unya, upat po me sa akong pamilya, di pito me, Domingo magsimba. Ni after 1 year, nahimong 106 ang tao. Walay labot bata.
Tungod kay pinangayo sa Ginoo ang ministry. Ayaw yung mong paghimong ministry nga kanang inyo-inyo. Pangayo sa Ginoo. Ngano? Pag-resign ako, kay giingnan ko sa Dios mag full time, nidagan pag isa ka tuig, una ko naka-ministry. Sige lang kung ampo, sige daig sa Ginoo, sige hangyo, nga tagay kong ministry Lord. Namo to ang testing point. Nganong nidakot to nga building, kay katong pag-resign ako sa akong kumpanya, sa dihang nabayran ko, akong gigasto dito sa simbahan tanan. Ngayon yung nanay, sige ng pangita. Asa naman to imong separation fee? Limong-limong ra ko. Ewa man ko manangin nga akong igasto sa simbahan. Nag-expect siya. Pag human ato igsoon, nisugod na kong pioneer sa laing lugar. Dito na nagsugod ang akong panalangin. Dili na magpugnan, mag-abot-abot lang. Nga naman. Kaya gato ba yan akong madawat? No? Pangonsumo ba yan dato sa akong mga anak? Kaya sa dihang, resign ko ka, mag-full time ko, tulog ka buok akong college. Pero ningon man ang Ginoo, ati mana ang akong ministry, kay ati manon ako imong pamilya. Ni-graduate akong anak, college, kanang tulog. Wa gyud mi ka promissory note dito sa eskwelahan. Wa gyud mi ka utang sa singko. Matingala ko na agi mo abot. Kung kini nga milagro, isulti na ko ni. Una tang mo padayon sa una. Nay mga time nga akong anak mo text, tay, exam na mo ron. Kung di ko kabayad tay, di ko ka-exam. Ngay niabot nga kwarta kay nangayo ko o ato para sa takong church to. Unya nay nagpadala nako. Ang kwarta to mura 10,000. Nga mo pag-text niya na kadiya sa lawyer nagdawat sa kwarta, nagbasa sa text, kinsa may mo tan-aw kung saon nimo tong kwarta. Diba? Pwede man ako ingnon ang Ginoo Lord o tangon sa nako ni. Ha? Kung isa di ko manangin, wa may nakakita. Pero ingnon ko Lord, nagsabot man ta. Ikaw bahala sa akong pamilya at timanon nako ang ministeryo nga imong gihatag nako. Pagdawat nako sa kwarta, ang kwarta akong gideliver dito sa simbahan nga nagkinahanglan. Pagawas nako sa lawyer, natingala ko. Tamang yung conviction. Imong ITM. Kung ako ITM, pero dugay na ni way sulod. Wa gali siguro basig na delete na ni sa computer. Kaya ka na imong ITM, pag zero na pila lang nakabulan, wala na ang account number nila. Sige yung ingon, sa dihan ni gawas ko sa lawyer, nagmotor ko, agi kong highway, i-verify imong ITM. Oh, habi yun ba? Pasulayan lang ako. Pwede nakabalo, no? Ato ko sa bangko. I-verify na akong ITM. Kabalo may isuon. Kung pilay kinahanglan sa akong anak, ang isuon sa akong ITM times 5. Diadto na ako ang bangko. Kinsay nagpadala na ako nga wa man ko'y gi-expect. Ningon ang bangko, sir, basta gi-credit ra na sa imong account. Wa ko mi kabalo og kinsa. Akong gingnan, nagtrabaho ko dating bangko, walay transaction sa bangko nga anonymous. Naagay sender, naagay receiver. Naay debit, naay credit. Anong tingnan tag bangko? Sir, wag gyud tay mahimo kay wa gyud mi kaila og kinsay nagpadala. Ayon ko kagahapon man nabalansi mo, nag-zero-zero mo sa inyong statement of account kaya ang bangko kada adlaw magbalansi. Siya, sir, balansi mi kahapon. Ayon ko praise the Lord. So inana ang Ginoo. Usahay ang dili na nato normal. No? Kanang murag abnormal na gali sa itong pananaw, pwede pabuhaton sa Ginoo
para panalanginan ka sa Ginoo nga nagtawag. Una ako rin ituyo na we talk life today. Ang gadagan sa atong utok, i-analyze na to, i-deliver na to, giganahan ta, kay nakasabot ta, pero pag human wala. Pero naatay Dios nga tinuod yun. Real yun. Amen. Na manglihok siya sa normal o dili normal, sa natural o supernatural nga pamaaki, kay patunayan niya diha nimo nga ang nagtawag nimo nga Dios di ka pasagdan o dili ka niya biya. Palakpakan nato. In our travel, may mga panahon nga may kwarta. But because the call is there to go, bubuhat ni. Nga naman, ang nagtawag ba yan mo may tag-iya sa kalibutan na gipuyan mo? Ang nagtawag ni mo may tag-iya sa kwarta nga ginagastos ni mo? Kung ayaw ka hadlok mo sunod sa Dios, ayaw pag-ingon kung naalang ko'y blessing, magministeryo ko. Di na mao. Kaya ningon si Jesus, malakaw mo, ayaw pagdalag punti. Ayaw pagdalag sinina. That is literal. Nga naman, kay kung kumplito na ka, kung sa pa may milagro nga gikinahanglan nimo? Kung sa ang pagdi mo pag-ingon, milagroso akong Dios, kaya na ako'y 100,000 ko. Hindi man ang milagro. Digibit-bit naman imo daan. Pero kung ingon ka nagikutob ko lang, pero ako'y kwarta, o niya na imang libre nimo, akala maging ka milagroso kita akong Dios. Amen? So dili mas isgot ang milagro sa mga milyon. Na ako'y mga milagro sa sintabo. Mga na siya. Mga na, do not underestimate the God who calls you. Usag i-discriminate ka sa mga tao, pasag din na sila. Kaya wa na sila kasabot nga nang gitawag ka. Ang nakasabot ra nimo, ang imo ra yung Ginoo. Ang challenge lang nato inyong tanan, aron mag-enjoy mo sa ministry, buhata kung unsaray